Yes po. Roman Love Prayer po. Panginoon, muli, kami po'y lubos na nagpapasalamat, Panginoon, dahil talaga po sa puso na biyaya niyo sa amin sa araw-araw, even though maliit man or malaki, Lord God, we thank you dahil ikaw po ang Diyos namin na so intimate sa amin and so caring na every small details po ay inyo pong tinutugunan po para sa aming lahat ng pangangailangan. Maraming maraming salamat po, Lord, sa strength na binibigay nyo sa bawat isa. Thank you for uh, sa mga blessing po sa families, Lord God, sa mga pinagbubuklod-buklod nyo, Panginoon Diyos. And we thank you as well, Lord, for the wonderful news na po, Panginoon, na si mga kapatid po na may mga dinadamang mga sakit, Panginoon, and yet, Lord God, hindi po maikli ang inyong kamay, Lord God, para mag-provide po ng kagalingan po sa bawat isa. Muli, Lord, and we also always want to thank you, Lord God, dahil po for what you did on the cross, Lord God. And with that, Lord, we know na there is always acceptance for us sa inyo po sa lahat ng aming dalangin, Panginoon. Lagi pong bukas ang inyong trono po para dinggin ang lahat po ng aming panalangin, Lord God. And as right now, Lord, gusto lang po namin kayong patuloy na sambahin. So allow us, Lord, to focus on your words tonight. May you continuously bless our pastor po, Panginoon, and may you use him, Lord, for your glory, and allow us, Lord, to truly listen and to eagerly sit at your feet, Panginoon, at this time, Lord, and may you be the center sa aming gawain for tonight. Muli, Lord, pinapasalamatan namin lahat ng biyaya nyo, ang kabutihan nyo, kadakilaan nyo sa buhay namin. We lift everything into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much, uh, Brad Sai. Ngayon ay dadako na tayo sa word. Salamat kay God. Ang ating pong Bible verse ngayon ay nakikita po natin sa 1 Kings chapter 11 verses 1 to 6. 1 Kings 11, 1 to 6. Sino po ang pwede nating mapasuyo ang bumasa? 1 Kings 11, 1 to 6. By the Ako way, ba na po, Pastor? sige, thank you. 1 King 11, 1 to 6. But King Solomon loved many foreign women, as well as the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites, from the nations of whom the Lord had said to the children of Israel, You shall not intermarry with them, nor they with you. Surely they will turn away your hearts after their gods. Solomon clung to these in love. When he had 700 wives, princesses, and 300 concubines, and his wives turned away his heart. For it was so when Solomon was old, that his wives turned his heart after other gods, and his heart was not loyal to the Lord his God, as was the heart of his father David. For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites. Solomon did evil in the sight of the Lord, and did not fully follow the Lord, as did his father David. Yan. Pinamaganda nga po itong drifted by worldly love. Si Solomon ang pangatlong hari ng Israel, the wisest man who ever lived. Pinagkalooban ni Lord ng karunungan, pero ginamit niya sa pamamahala sa kaharian, temporal wisdom. Siya yung gumawa ng temple
he received divine favor. Uh, 2 times nagpakita sa kanya at nakipag-usap sa kanya ang Diyos. He is so blessed to have experienced the Lord's presence. And finally, he entered into a dangerous compromise. He loved many foreign women. Technically, nagkaroon siya ng 1,000 wives. Sakto. 300 wives and 700 concubines. Kaya po napili ko po itong picture na ito na mukha na siyang matanda. Dahil nakakatanda ang sobrang dami ng asawa. Sakit sa ulo. But may nagre-react po dito ko. Sakit sa ulo pag maraming asawa. Yeah. O maraming inaasawa. Yes, so ito na nga yung binasa ni Brother Sai. Ang sabi ng marami, kailangan niyang magkaroon ng ganong karaming asawa, trabaho lang, no? Para ma-secure yung political alliances peacefully, no? And expand his territory and influence without resorting to violence or wars, kagaya ng tatay niya na si David, King David. Pero very clear naman yung verse 1 at saka sa verse 3 na hindi dahil lang sa political alliances, hindi trabaho lang, kung hindi, ang sabi riyan ay he loved them, no? He loved them. At siguro ibang usapan na yung anong uri ng pag-ibig meron siya. Siguro ay ibang topics na naman yun. But definitely, hindi naman pwedeng puro true love yung 1,000. Solomon disobeyed the direct command of God in Deuteronomy 17:16 to 17 na sabi diyan the king must not acquire many horses. Ang dami niyang horses, tsaka chariots. The king must not acquire many horses for himself or cause the people to return to Egypt in order to acquire many horses. Since the Lord has said to you, you shall never return that way again. Verse 17. And he shall not acquire many wives for himself, lest his heart turn away. Nor shall he acquire for himself excessive silver or gold. Naku, napakaraming gold at silver ni Solomon. At yan ay kanyang sinuway, yung utos ng Deuteronomy 17:17. So tama yung ilang mga commentaries kung bakit ginawa niya ito. Makikita po natin yung gradual drift ni Solomon is because of small compromises. Una, makikita po natin nung ginawa niya yung templo, 7 years, hanga na tayo dahil napaka-elegant. Pero nung ginawa yung palace, biglang nanliit yung temple. Naging 13 years niya pinagawa yung palace niya. At around
less than one half yung size nung temple kaysa ron sa pinagawa niyang palace. At doon sa kanyang palace ay ginawa niya pa ng napakagandang lugar yung kanyang yung asawa niya na yung naging asawa niya na anak ng paraon, prinsesa ng anak ng hari ng paraon ng Egypt. Doon pa lamang ay nakita na natin yung kanyang gradual drift. At dito nga sa 11 ay sa chapter 11 ay hindi lamang isang foreign women, mahilig siya sa foreigner. Pero marami pa ng mga foreigners ang kanyang naging asawa. His downfall began with small compromise. Kaya yung mga maliliit na sins, naalala ko yung kwento ng Dr. Park, Barnabas Park, yung isang matandang missionary sa Philippines. Yung may-ari ng yung isang caravan na siya yung pinaka-head ng caravan. Siya ay napakayaman at siya ay nakatira sa isang napakagandang tolda. At yung kanyang alagang elepante ay nakiusap na kung maaaring ipasok man lamang yung dulo man lang ng kanyang trunk para maramdaman niya yung ano ba yung pakiramdam nung loob ng tolda nung mayamang Panginoon nila. At pinayagan naman siya dahil dulo lang naman ng trunk nung elephant yung ipinasok. Maya-maya ay nakiusap din yung elephant na pwede bang ipasok ko yung aking task, yung aking task. Yun lang naman task di okay lang, sige. Pwede ko bang makita kahit ito lang isang mata ko, makita ko man lang yung loob ng iyong kahit isang mata lang. Sige, isang mata lang naman Hanggang sa pati yung tenga niya para daw marinig niya yung mga musika at yung pakiramdam ng may marinig siya doon sa loob ng kanyang tolda. Hanggang sa kahuli-hulihan ay nakapasok na yung buong elepante doon sa tolda. Ang galing magkwento ni Dr. Park, ang pangit kong magkwento. Anyway, tumatak din sa akin yung kwento ni Dr. Park. Little sins that we tolerate will eventually dominate in due time. No? Nakita natin yung progression. Verse 4 to verse 3 to verse 4. Sabi sa verse 3, his wives turned his heart away. Tapos yung verse 4, his heart was not wholly true to the Lord his God. Loyal, hindi na devoted, sabi ng ibang version. Hindi na una simple pa lang nung bandang huli yung lumayo na siya sa Panginoon. And ang sabi ng Panginoon, you love me. You love me with all your heart, no? With all your soul, with all your mind, with all your strength, sabi pa nga sa Mark, no, sa New Testament, nagdagdagan ng isa. Sa Old Testament, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Sa sa New Testament, dinagdagan ng Panginoon with all your mind pa. God doesn't desire our partial devotion. Nais niya yung pusong buo mula sa atin. Pero hindi na ito maibigay sa kanya ni Solomon. Solomon didn't reject God right away, pero dahan-dahan lumamig yung kanyang pag-ibig sa Panginoon. A divided heart is already a defeated heart. So yan po ang makikita natin sa verse 3 and 4. At ngayon makikita natin yung tragic collapse niya. Solomon, sabi sa verse 5, Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites. Solomon did what was evil in the eyes of the Lord and did not wholly follow the Lord as David, his father, had done. No, tuloy-tuloy na siyang lumubog. Nag-collapse na siya.
yung hari na gumawa ng templo na nanalangin ng napakagandang panalangin at nakaranas ng presensya ni Lord, ngayon ay yumuyukod na sa mga idolo, sa mga idols. From from being a worship leader, now he is an idol follower. No, the man of wisdom now is a man of foolishness. Foolishness kapag ka you do what's right in your own eyes. Sabi riyan, he did what was evil in the sight of the Lord, did not follow the Lord fully. Hindi niya pinagplanuhan ang mag-fail. But if his heart slowly drifted away, talagang doon ng diretso. Lalayo talaga kay Lord. So, ano yung lesson na dala sa atin ni Solomon? How did Solomon manage to have many wives? Sabi ng isang commentator, Bible commentary, sabi niya, it is the effect of David's marital example, negative marital example. Makita natin si David, hindi naman ganito karami ang kanya naging asawa, pero talagang nalampasan siya nung anak niya, no? Si David, nabilang natin yung latest na bilang natin, parang 8, no? Yung asawa niya. At 6 yung panganay niya na nasabi sa Bible. At of course, si Solomon ay eyewitness niyan. At kahit nung matandang-matanda na si David at mahina na siya, binigyan pa siya ng isang babae na pinag-interesan nga ng kanyang isang anak na si Amnon, no? Nung namatay na si David. Isang na hindi naman sila nagsiping ni David, pero siya yung nagbibigay ng init sa kay David na parang hindi masabi ng mga scholars kung ano yung relationship meron sila. So si David ay nagpakita ng hindi magandang halimbawa sa kanyang anak, at kaya nga tayong mga magulang, lagi tayong aware kung anong mga halimbawa ang ipinapakita natin sa ating mga anak. Hindi naman tayo perfect na mga parents, pero ngayong kilala na natin si Jesus, ay gagawin natin yung best para maging mabuting halimbawa tayo, hindi lamang sa ibang tao, kung hindi unay sa ating pamilya. Kalimitan, no? Kasama rin ako doon nung una-una na mas mababait pa tayo sa ibang tao kaysa sa sariling pamilya. Pero ang tama ay dapat ang una nating ministeryo ay ang ating pamilya. Bago ang gayon din ng iba. Hindi naman bago, kundi gayon din ng iba. Kung paano ang ating ituring na pamilya, ang iba ay gayon din. Ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, ay gayon din naman yung iba. Si David, sa area ng ng marriage, hindi siya naging mabuting ehemplo sa kanyang anak na si Solomon. At ito nga, times how many? Times 100. 100 times na mas malala ang kanyang anak sa kanya. Ikalawa, bago tayo pumunta sa ikalawa, kung totoo man na ang kamalian ni David ang naging impluwensya ni Solomon, kung bakit nagkaganito rin siya at nilampasan niya pa ng maraming beses, ay hindi niya pwedeng isisisi. Kahit tayo, hindi natin pwedeng isisi sa upbringing natin o sa kulturang kinalakihan natin sa ating mga magulang at family ang mga sitwasyon na meron po tayo ngayon. No? Kung ano man yung ating mga kamalian ngayon, hindi tamang isisisi natin sa nagpalaki sa atin o sa mga kapaligiran na ating kinalakihan. Sapagkat tayo rin, binigyan na ng Panginoon habang sa ating pagtanda
sa ating paglaki, lalo na tayo ay naging mananampalataya na, ay binigyan tayo ng Panginoon ng sariling kakayanan, sariling kaisipan upang gawin ang tama at nakalulugod sa Diyos. We cannot forever blame other people for our own weaknesses and sins. So ayan po yung isa, no ho. Pangalawa na dahilan, sinabi ni Bible commentator David Guzik, ang isang dahilan is because of his desire for immense political power. At ito na nga, kailangan niyang asawahin ang mga prinsesa ng mga kaharian upang lumawak ang kanyang nasasakupan at impluensya. At then, ikatatlo is talagang yung kanyang own sexual lust. Hindi niya pwedeng itatanggi na talagang ito yung isang kamalian at kahinaan niya. At kinukwenta-kwenta ko, kung may 365 days in a year, kung 1,000, parang 3 taon na bago maikutan yung 1,000 asawa niya. No? Almost 3 years bago niya mabalikan yung 1,000 na yan. And sabi ko nga, sa isip-isip ko lang, baka dapat mas pangit pa yung itsura dito sa AI picture na to. Dahil sa sobrang hirap na kanyang dinaanan, pagod at hindi lamang, pati maging yung mga concerns nila at sa mga sumunod na mga talata ang dami niya pang ginawa para sa bawat isa sa kanila. Solomon's story is a warning for all of us, mga kapatid. You can be wise, you can be talented, but hindi tayo immune sa paggawa ng mga kamalian at mga kabulastugan. No. You can be used by God in many good services, pero hindi tayo immune na maaari tayong madala ng tukso ng sanlibutan. So ang paalala sa atin ng salita ng Diyos, guard your heart, guard our heart. Ano ba yung laman ng ating puso, yung passions and desires ng ating puso? What occupies our mind most of the time? Are there small compromises na ating ginajustify, binibigyang katwiran? So guard our heart, returns to the Lord bago tuluyan mag-drift away. No, return to the Lord and stay in the Word bago tayo madala ng world. Yan po yung isa, no? At pangalawa at panghuli na paalala sa atin, itong ganitong mga uri ng kasalanan, kasama tayo riyan. Sabi ko nga sa ating nakaraang message, malaki o maliit na kasalanan ay kasalanan sa harapan ng Panginoon. At ito ang dahilan kung bakit siya napako sa krus. So hindi tayo better kay Solomon dahil ang kasalanan natin at kasalanan niya ay parehong magdadala sa atin sa kamatayan. Pero salamat dahil si Jesus ang siyang nagbayad ng mga kasalanan, malaki o maliit sa paningin natin. Nabayaran na, ang kailangan lamang ay patuloy na magtitiwala, susunod, magbagong buhay, at sundin ang kalooban ng ating Panginoon sa abot ng ating makakaya. So, walang perpekto, subalit ang biyaya ng Diyos ay sapat sa panahon ng ating mga kahinaan. Guard your heart and stay close with our Savior, our Lord. Amen.